Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trexie Angeles. Isinare niya ang press release kampo ni VP Sara tungkol sa yung presentation ng NBI, yung alleged grave threat laban sa tatlong tao. So, media release April 30. The presentation on the Vice President's alleged commission of inciting to sedition and grave threats at yesterday's House Committee on Justice hearing publicly reveals the paucity of the charges against her. Evidence is curated, even spliced. Context is ignored. Opinion is substituted for facts. Guesswork is presented as investigation results. This cannot be the foundation for probable cause, much less a prima facie case with reasonable certainty of conviction. Simply repeating a conclusion, no matter how vehemently, does not make it true. Similarly, the attempt to create a causal link or relationship between the Vice President and alleged comments against the President demands a gigantic leap in logic and abandonment of basic evidentiary principles. The non-existent connection to the Vice President is posed as a mystery, is still under investigation with no immediate result. Yan ang klaro kahapon sa pagkakaintindi ko sa presentation ng NBI. Ongoing pa ang investigation. Wala pa talagang result as in. Yun ang, ay nako, but strategically implies guilt. This excites judgment without evidence. If there is anything that was proved by yesterday's proceedings, it is to confirm that it is and has always been a fishing expedition aimed at giving semblance of substance to the defective impeachment complaints. With the committee hearings finished, the issue of the alleged commission of crimes will be addressed at the proper fora where evidence is expected to support judgment and the rule of law is expected to be respected. Yan. Attorney Paul Lawrence Lim, Chua Lim and Associates Counsel for the Vice President in the NBI complaint. Okay, unahin muna natin yung criminal side, ano? Kasi noong 2024 pa ito, yan, inimbestigan na. At ang alam ko, ang NBI nagsampa na ng complaint sa Office of the Prosecutor. I don't know kung saan banda. Basta within Metro Manila. Magdadalawang taon na, ang sinasabi lang ng DOJ is under evaluation daw yung complaint. Ang tagal naman nun. Kung may basihan talaga na may hindi lang probable cause ngayon kasi dapat strong certainty of conviction na ang maipakita mo para ma-indict ang isang tao. Dati-dati kasi probable cause lang. Yung probable cause, maliit lang na ebidensya na parang ganito ito. Pwede nito. Indicted ka na. Ngayon, there should be a strong certainty of conviction bago ka nila indict. Para pagdating sa korte,
mataas ang percentage na convicted ang kinasuhan. Bakit hanggang ngayon? Wala pa ring naiakyat na kaso sa korte. For review pa. For resolution pa. Ibig sabihin, opinion ko lang ito, mahina ang kaso. Mahina. So, dito ngayon, ginawa nilang grounds for impeachment. Inamin nila sa hearing kahapon, ongoing pa ang investigation. Anong ibig sabihin nun? Wala pang klarong ebidensya. Yung gunman daw o yung assassin na kinuntak, allegedly kinuntak ni BP Sara, sinusundan pa. Magaling magkwento itong si Director Matibag eh. Ano pa yung sabi niya? Yung kanilang ang tawag na department nila, pinag-aaralan daw ng kanilang psychology department ba yun? The behavioral department, ang mental state and mental behavior ni BP Sara. Baka daw may diferensya si BP Sara sa pag-iisip. So, yung NBI, nag-iba na ang meaning. Yung mga comments na basa ko, NBI, Neuro Brain Investigation. Dahil sila naman ang mag-determine sa mental fitness ni BP Sara. Ano ba yan? So, let the bloodbath begins. Yan. I think May 11, kung hindi ako nagkakamali. May 11, pagbubutuhan na sa Kamara, sa plenary ang impeachment at expected dahil sa pondo, ginigipit na ang mga kongresista, yung boboto, pabor sa impeachment, okay, release lahat ang pondo. Yung hindi naman boboto, sorry, wala. Kaya maraming mapipilitang kongresistang bumoto. No problem. Mas gusto ko pa yan dahil magsimula na ang trial sa impeachment court. At yan, tunay na bloodbath na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og yero nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga mong ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Kayak ini dia singgah. Dan ini balik dari ini. Udah no diyan. Og karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero.
So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pud sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. Oh, so pila na dito ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad